Dalawa sa kulelat sa Asia ang Pilipinas pagdating sa bilis ng internet. Kaya ayon kay incoming President Rodrigo Duterte, kung hindi may isasaayos ang ating internet speed, bubuksan niya ang industriya ng telekomunikasyon sa mga kumpanya mula sa ibang bansa. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Attorney Francis Acero, Internet Law and Civil Rights Expert. Magandang tanghali po, Attorney Acero. Magandang tanghali, Rafi. Opo, reaction niyo po doon sa sinabi ni incoming President Duterte na bubuksan niya sa mga dayuhang kumpanya ang ating telecoms industry kung hindi nga mapapabilis yung ating internet speed ng mga local players. Well, magandang balita yan, no? Pero ang dapat natin tandaan, hindi yung pagbubukas ng market ang solusyon. Hindi lang yun, no? Pero yung contestability o yung access dun sa iba't ibang bahagi ng market, no? Hindi lang, kasi maraming segments ang market na pwedeng pasukan ng ibang investors, hindi lang lahat, no? So, napakaraming pwedeng mangyari. Pero overall, napakagandang balita to. Pero tama po ba na kasi ang internet service sa atin hindi pa premium service, hindi katulad ng calls and text, tama ho ba yun? Kung kaya't hindi siya nagiging prioridad, ika nga, well, according na rin sa NTC, hindi siya nagiging prioridad pagdating sa mga telcos. Well, medyo misleading yung statement na yun, no? Kasi ang nangyayari ngayon, ang lahat talaga ay dumadaan sa internet. Kahit itong phone call na ginagawa natin to, dumadaan din ito sa internet. So, napapansin nyo, pag nagiging choppy ng linya natin ngayon, nagiging garbled na parang may dating fax tone, no? Yung ganon. Ibig sabihin nun kasi, yung analog signal ng ating boses, nagiging data. Yes. At pag naging ang isang bagay, internet na ho yun. So ano po bang dapat gawin para mapabilis yung internet speed sa bansa? Ito po ay engineering intervention lamang po ba o ano yung dapat improvement na dapat gawin? Unang-una, no, dapat may market correction, no? Kasi kontrolado nga ng dalawang kumpanya lang yung backbone sa Pilipinas. Ang problema kailangan kasi ng congressional franchise para magpatakbo nitong internet backbone na to. So, kung mamawala yung requirement na yun ng congressional franchise, ay maaari ng pumasok yung ibang players. Tapos, pag hindi siya na-classify as public utility, saka siya pwedeng pasukan ng dayuhan. Yung congressional franchise ho ba, ito yung nasa batas, so kailangan bang i-repeal ito para makapasok yung ibang player sa bansa? Well, sana po, no? Pwedeng gawin yun ng Kongreso na sabihin na NTC na lang magbibigay ng prangkisa tulad ng cable internet. Ang cable lang po, ang cable TV. Ang cable TV, dahil lang sa isang executive order, NTC nagbibigay na ng prangkisa nito. So, pero maraming options available. Opo, pero yung pag-create po ng Department of Information and Communications, ito ba'y malaking tulong para mapabilis na yung internet sa atin? Opo, kasi ang problema po sa atin dati, yung kailangan nating tahaking daan, hindi nakikita kasi nababaon sa loob ng isang maliit na opisina. So ngayon, siguro mas kitang-kita na yung sinasabi natin landscape, no, kung ano talaga nangyayari, kaya nang gawa ng direksyon at paraan para mapabilis na yung internet. Pero sa palagay po ninyo, may market naman talaga sa Pilipinas para sa mabilis na internet. Well, tayo ang sinasabing Facebook, isa sa mga pinakamalaking user ng Facebook, hindi ba? At isa sa maraming gumagamit talaga ng internet. So, yung market nando doon. So, kikita talaga yung mga telcos kung pabibilisin pa nila yung internet speed. Oo, napakalaki. In fact, ang basis ng market, hindi yung mobile internet, pero yung fixed line. Yung mga Wi-Fi, no? Hard line na sa internet. Ang market penetration nun nasa 20% lang. Samantalang ang cellphone nasa 110% na. So kung mapaakyat lang natin yung fixed line internet, yung sinasabi natin yung broadband hanggang 1 Gbps, napakalaking bagay na sa atin. Kasi makakagawa na tayo ng content, makakagawa na tayo ng programa, mga app, at may papalabas na natin ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero yun nga po yata ang problema, mas marami pa rin ang gumagamit ng mobile internet. So mas nararamdaman ng mga mas nakararaming Pilipino yung bagal nito dahil nga ang gamit nila ay mga mobile phones. So gaano ka-importante na ito ba'y balance? Ano ba'y uunahin nila? Yung mobile internet ba o yung fixed internet na binabanggit ninyo? Isa naman ang problema niyan kasi nag-iimbudo din yan bandang huli. Doon yung bandang huling imbudo na yun ang dahilan kung ba't ang bagal ng internet natin. Yes. Kasi nga, dumadaan lang tayo sa dalawang highway.
kung 5 highway ang pinagpipilian natin, o kaya kung ilan ang pwede magbigay ng highway, bibilis at bibilis yan. So, yung problema... Sabi ng- So, infrastructure po talaga ang problema. Sa ibang bansa, hindi ho ba pamahalaan yung tumutulong talaga para magkaroon ng infrastructure? So, mas mabilis para sa mga telecom industries nila na magpabilis na rin ng kanilang internet speed. Halimbawa po sa Singapore, no? Singapore, yung binabayaran natin yung Mbps, doon 1 gigabyte na. Okay. Kaya siya naging ganon, yung Singapore, nagawa sila ng isang fiber optic ring around Singapore. Tapos sinabi nila sa mga iba't ibang companies, yan, pwede na kayo magkabit from this ring hanggang sa mga bahay-bahay. Yun na nga. So, dito ba sa Pilipinas, hindi pwedeng gawin yon? Pwede namang gawin yun. Political will lang kailangan. At medyo may kamahalan din yun. Kailangan ng kung sino yung magbibigay ng proyektong yun na kung gaano kamahal yung maintenance nun. So halimbawa, yung isang fiber optic ring na gano'n, taon-taon, minuto, lagi kang nag-update, no? Lagi kang bumibili ng pyesa. At pag medyo old school thinking ka, na isipin mo, malaking infra project yan, minsan ka lang magbubuhos ng pera, mahihirapan din yung nagbibigay ng internet. No? So, dapat medyo yung thinking ng isip ng proyektong yun, medyo lateral. Panghuli na lamang po, gaano na ba talaga kalalim yung penetration ng internet sa society ng Pilipinas? Hindi lamang po sa business, hindi ho ba? Sa lahat na ng aspeto ng lipunan, naroon yung internet. So, gaano ba kahalaga na mapabilis ito kahit na medyo may kamahalan? In the end, makikinabang rin naman ang mga Pilipino. May studies na ginawa na bawat series ng internet, habang bumibilis ito, lalo lumalaki ang GDP ng isang bansa. Kasi habang bumibilis ang access mo sa internet, mas marami ang gamit mo nito. So, halimbawa, doon nga sa commercial nga lang ng PLDT, di po ba, yung may webcam sa bahay. So, yun, habang lalakas ang internet mo, mas gumagana rin utak mo na gumawa na application na gano'n na matitingnan mo yung anak mo. Or, for example, mga work from home ngayon, na nangangailangan talaga ng mabilis ng internet. O kaya mga personal digital assistant. Ganyan. So maraming avenues of business and for commercial and trade exploitation ang pwede natin gawin pag mas mabilis ng internet natin. Well, okay. Nabanggit niyo po yung political will. Sana nga mapanindigan ng incoming president yung kanyang pangako na mapabilis yung internet para na rin sa kapakanan na mas nakararami. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Francis Acero. Salamat din. Internet Law and Civil Rights Expert.